Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito'y tunay na maging gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewonite po ito, kasama ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Pagsasadiwa. Sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Habang naglalakbay si Jesus kasama ang kanyang mga alagad patungong Jerusalem, iniisip ng mga alagad na itatayo ni Jesus ang kanyang kaharian pagsapit nila roon. Kaya't hindi na dapat ipagtaka na lumapit at lumuhod sa harapan ni Jesus ang ina ng magkapatid na Santiago at Juan upang hilingin kay Jesus na ipagkaloob sa kanyang 2 anak ang karapatang makaupo sa kanyang tabi, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pero ang totoo, lahat sila ay binulag ng kani-kanilang personal at politikal na ambisyon o hangarin. Hindi pa rin nila lubos na nauunawaan ng mga panahong iyon ang tunay na dahilan kung bakit pupunta si Jesus sa Jerusalem. Ang tuparin ng kalooban ng Ama at iyon ay ang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Mas higit na nangibabaw sa isipan at puso ng mga alagad ang kanilang mga ambisyon sa halip na isulong ang misyong dalhin ang mabuting balita at ipakilala ang Diyos sa lahat, Kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan, kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Sobrewonite po ito,